Tumingin si Daryl kay Jade at tumango. Kamusta ang kumpanya na ginagawa ngayon? Pare, nakamit ng Lindon Real Estate ang isang taunang kita na halos 300 milyon, iniulat ni Jade sa Daryl. Kamakailan ay nakakuha si Jade ng ilang mas kapaki-pakinabang na lupain. Mga bangko. Si Felix Blakely ay palaging nagmonopolyo ang real estate ng Donghai City. Dahil umalis na siya para gawin mga negosyo sa ibang mga lungsod, mapagkukunan ng Donghai City ay naiwan sa Lindon Real Estate. Matapos niyang pakinggan ang ulat ni Jade, si Daryl pinuri siya sa kanyang pagsisikap at hinayaan siya magpatuloy sa kanyang trabaho. Nang makaalis na si Jade, huminga ng malalim si Daryl. Siya ay napabuntong hininga. Ang panloob na lakas sa kanyang katawan ay biglang pinapagana, ang epekto ng godly pill ay sumipa. Hina-upgrade sa isang antas ng Marshall Marquis. Basag! Basag! Naririnig ni Daryl ang mga tunog mula sa mga buto sa kanya. Katawan ito ay isang hindi kapanipaniwala na kaganapan kapag ang isang magsasaka. Na-upgrade mula sa isang Master General patungo sa isang Marshal si Marquis. Tumawa ulit siya. Sa wakas, tumayo si Daryl, tuwang-tuwa siya. Siya sinuntok ang hangin at pumutok ito sa itim na abo. Ang lakas talaga. Natuwa si Daryl. Na-upgrade siya sa G. Level 1 Marshal Marquis. Mayroon din siyang dalisay na iyang panloob na enerhiya, at dalawang iba pang mga kasanayan, ang pag-akyat ng siyam na dragon at ang single finger. Nagtataka. Kung susubukan niya ang makakaya niya, magagawa niyang talunin isang level 3 Marshal Marquis. Kung hindi niya nawala ang Celestial Silkworm Armor, siya ay magiging mas malakas pa. Nang maisip niya ang nangyari sa kanya Celestial Silkworm Armor, nawala agad ang lahat ang kilig niya. Naupo siya sa upuan, sinindihan sigarilyo at huminga ng malalim. Ang kataas-taasang misteryo ng banal na kasulatan at ang Celestial ang Silkworm Armor ay kayamanan na lahat. Gusto paano siya nawala sa kanilang dalawa? Bumuntong hininga si Daryl. Tapos tumunog ang cellphone niya. Si Zephyr ayon. Nang sinagot ni Daryl ang tawag, siya naririnig ang gulat sa boses ni Zephyr sa kabilang banda dulo ng linya. Setmaster. May masamang balita ako. May nagpanggap na mula sa Elysium Gate at dinukot ang mga tao mula sa lahat ng 6 na sekta at iba pang mga pangkat. Humihinga si Zephyr habang patuloy na sinasabi, ang ginamit ng mga impostor ang wake poison upang lason ang lahat bago nila sila dinukot. Ang natitira sa kanilang mga pangkat hinahanap ang Elysium Gate para makapaghiganti. Ano dapat ba nating gawin? Ano? May nagpanggap na mula sa Elysium Gate. At dinukot nila ang mga tao mula sa 6 na sekta. Nanginginig si Daryl, laking gulat niya nang marinig iyon. Ang 6 na sekta ay mga sekta na may mahabang kasaysayan at sila ay lubos na makapangyarihan. Ang sect masters mula sa 6 na sekta ang nangunguna mga pinuno sa kanilang lipunan. Gayunpaman, lahat sila ay dinukot. Sino ang iyong mga taong nagpanggap na mula sa Elysium Gate? Nagulat at galit na galit si Daryl nang marinig tungkol doon. Nag-alala din siya. Kailangan niyang makuha ang ilalim ng mga insidente. Kalmadong tinanong ni Daryl, alam mo ba kung sino ang mga iyon? Ang mga tao ay... Nahiya namang sumagot si Zephyr, Sect Master, sinubukan ko. Upang siya sa atin sa sandaling narinig ko ang tungkol sa balitang ito, ngunit ako. Hindi mahanap kung sino ang nasa likod nito. Gayunpaman, isa ng aming mga miyembro ay iniulat na nakita niya ang lahat mula sa 6 na sekta ay nakalock sa Wishing Star Tower. Nais mo bang Star Tower? Kumunot ang kilay ni Daryl. Patuloy na sinabi ni Zephyr, Sect Master, inilagay ko na lahat ng nakastandby, mapapalibutan natin ang Wishing Star Tower ng walang oras sa lahat. Sect Master, ano ang gagawin ikaw? Pinuto ni Daryl si Zephyr bago niya matapos ang kanyang mga salita. Umiling siya. Huwag kang gumawa ng anumang aksyon, hintayin mo ang utos ko. Dinukot nila ang lahat ng maimpluwensyang pinuno. Hindi alintana kung anong pamamaraan ang ginamit nila, dapat nila magkaroon ng isang malakas na background. Ang Elysium Gate ay hindi ang laban nila. Ayaw ni Daryl ng anuman, hindi kinakailangang pinsala o kamatayan sa kanyang mga kamay. Sinabi ni Daryl, kunin si Henry by General, ang 10 langit. Mga masters at 4 na warlords. Pupunta tayo doon magkasama. Lahat ng 16 sa kanila ay Marshal Marquis. Gagawin nito mas madaling umatras kung mayroong anumang panganib.
Secmaster Daryl. Tinapos ang kanyang tawag at tumungo sa pinto sa umalis para sa Wishing Star Tower. Sa Wishing Star Tower ng Donghai City. Ang Wishing Star Tower ay matatagpuan sa suburban area ng lungsod ng Donghai. Itinayo ito noong ang Song Dynasty. Palagi itong napanatili at inayos noong nakaraang daang taon. Ito ay isa ring sikat na lugar ng turista sa Donghai City. Sa nakaraang ilang taon, sa mabilis na pag-unlad ng Donghai City, marami pang turismo spot, at ang Wishing Star Tower ay naging napabayaan. Ang tower ay may 13 palapag lamang, ngunit ang hitsura talaga grand. Sa kasamaang palad, lahat ng Secmasters ay nakalock dito. Mayroong isang mall sa ibaba ng tower, at maaari ito tumanggap ng libu-libong mga tao. Ang sahig ay natakpan ng mga puting tile ng jade, tumingin ito kamangha-mangha. Sa sandaling iyon, maraming mga lalaking nakaitim ang tumayo sa mall. Ang mga lalaki ay hindi pangkaraniwan. Mayroon silang pambihirang antas ng enerhiya. Ang pinakamababang antas sa kanila ay Martial Marquis at dalawa sa kanila ay kahit Martial mga santo. Sila ang umagaw sa mga Secmaster. Ang isang upuan ay inilagay kasama ng mga lalaking nakaitim, anda nakaupo dito ang magandang ginang. Ito ay maliwanag na sila nagsilbi sa ginang. Ang ginang ay labis na maganda, siya ay nagkaroon ng isang perpekto figura ng katawan. Ang lahat ng mga mag-aaral sa Hexad School ay nais mapanganga nang makita ang kanyang kagandahan. Ang magandang ginang ay walang iba kundi ang Diyosa sa kanilang paaralan, Yvette Lane. Siya ay tumingin labis na kaakit-akit at malamig habang siya ay nakaupo sa upuan. Lumapit sa kanya ang isa sa mga lalaking nakaitim. Princess, nakuha namin ang marami sa mga masters mula sa World Universe. Nilock namin ang mga ito sa Wishing Star Tower. Ano ang susunod na dapat nating gawin? Ang lalaki ay tinawag si Yvette bilang princess. Siya ay anak na babae ng New World Emperor, siya ay Princess Yvette. Sa nakaraang ilang taon, ang New World Emperor ay mayroon. Naisakupin ang World Universe. Siya ay nagkaroon binalak na kumilos sa pamamagitan ng sekta ng World Universe mga pinuno, kalaunan, siya na ang mag-aako ng buong mundo. Ang plano ay maaaring tunog simple, ngunit ito ay napakahinahamon na maipatay. Kailangan nila ng kandidato na hindi lamang mahusay sa martial arts. Ngunit kailangan nilang maging matalino at sapat na matapang upang mangulo sa World Universe upang maisakatuparan din ang gawain. Sa lahat ng mga tao sa kaharian, wala sa kanila ay angkop para sa trabaho. Pareho silang matapang ngunit hindi matalino o matalino ngunit hindi matapang. Nagpasya ang New World Emperor na payagan ang kanyang minamahal anak na babae, si Princess Yvette, pumunta sa bagong daigdig at makuha ang mga pinuno ng 6 na sekta. Si Princess Yvette ay hindi lamang matalino, tumingin siya maganda din tiyak na makukumpleto niya ang gawain. Nang dumating si Princess Yvette sa Mundo Universe, narinig niya ang tungkol sa Hexad School na binuo at pinamamahalaan ng 6 na sekta. Sa makatuwid, sumali siya sa paaralan bilang isang mag-aaral upang mangalap ng balita tungkol sa 6 na sekta. Pagkatapos, ang New World Emperor nagpadala ng isang tao upang makuha ang Wake Poison sa kanya. Ang Wake Poison ay napakabihirang sa parehong mundo, at ang New World Emperor ay nagpadala ng lahat na mayroon siya Yvette, sinumang mas mababa kaysa sa isang martial saint ay gagawin agad na nalason ng amoy nila ito. Ginamit ni Yvette ang lahat ng Wake Poison na mayroon siya. Iyon ang paraan kung paano niya nakuha ang lahat ng mga pinuno. Ilan ang mga tao na nakuha natin? Tanong ni Yvette. Isa sa mga lalaki ay yumuko habang sinabi niya ng magalang. Princess, nakakuha kami ng halos 1,000 katao, at higit sa 50 sa kanila ay nasa itaas ng Martial Marquis level. Nang marinig niya ang mga numero, tumayo si Yvette dahan-dahan at mumiti. Mahusay na trabaho, Royal Guard Dragon. Magaling. Hindi mo ako binigo. Ang 12 lalaki sa likuran ni Yvette ay ang 12 mga Royal Guard. Ang bawat isa sa kanila ay kumakatawan sa 12. Zodiacs, Royal Guard Rat, Royal Guard Ox, Royal Guard Tiger, at ang natitirang mga hayop ng Zodiac. Kabilang sa mga ito, Royal Guard Rat at Royal Guard Ox ay mga Martial Saints. Ang natitirang pangkat ay Martial Marquis. Ang lahat ng 12 Royal Guard ay may kani-kanilang natatanging
mga kakayahan at napakalakas ng mga ito. Ang nagpadala sa kanila ang New World Emperor upang protektahan si Yvette. Princess, may isang bagay na hindi ko gusto intindihin, tanong ng Royal Guard habang nakaluhod siya harap ni Yvette. Magsalita ka, sagot ni Yvette. Napakamot sa ulo ang Royal Guard rat. Princess, nakuha namin ang lahat ng mga pinuno na ito, kaya bakit hindi pinapatay lang natin silang lahat? Bakit kailangan nating magdala sila sa Wishing Star Tower? Ngumiti si Yvette. Ano ang point ng pagpatay sa kanila? Maraming mga elite sa world universe at hindi namin kayang patayin lahat sila. Di ba mas maganda kung makukuha natin silang buhay at hayaan ang world universe maging magulo kaya na sila ay pumatay sa bawat isa? Tama siya. Nakuha nila ang mga pinuno upang lumikha kaguluhan sa world universe at hayaan silang pumatay bawat isa iba pa. Sa pagtitipon ng mga mag-aaral sa Hexad School. Nasaksihan ni Yvette kung gaano ka makapangyarihan ang Elysium ang gate ay, nakakaisip ito. Doon niya naisip ang ideya. Makuha ang mga piling tao. Nais niyang hiyain sila at ilagay ang sisihin sa Elysium Gate. Gusto niya ang buong world universe upang makapaghiganti sa Elysium Gate at magkakaroon ng kaguluhan sa kanilang mundo. Ang mga piling tao mula sa bagong daigdig ay maaaring tumawid sa ang kanilang lupain upang sirain ang buong world universe. Napakagandang ideya. Nasaan ang maskara at robe ko? Tanong ni Yvette. Nagpakita agad ang Royal Guard ng isang itim robe at isang gintong maskara sa kanya. Narinig niya na ang Indomitable Darby ay magsuot ng gintong maskara sa tuwing siya ay lumitaw. Kahit na ang mga miyembro ng Elysium Gate ay hindi pa nakikita ang kanyang mukha. Itinali ni Yvette ang kanyang mahabang buhok at isinuot ang mga maskara. Siya tumingin sa Royal Guard Dragon at sinabing, paano mukha ba ako? Paano naman boses ko parang ako ba? Hindi mapang-asar Darby? Lumuhod ang Royal Guard Dragon at sinabing, Princess, ikaw eksaktong hitsura ng Indomitable Darby ngayon. Nang marinig niya iyon, bahagyang umubo si Yvette kay. Itama mo siya, mangyaring tandaan. Ako ay Indomitable Darby ngayon. Dapat mong tawagan ako bilang Secmaster. Ayaw mo kaming ibigay kapag nagtipon kami sila dito. Ang Royal Guard Dragon ay isang matalinong tao. Siya. Agad na sumagot, Secmaster. Tumango si Yvette at umupo sa upuan. Siya tinaas ang mga braso. Mabuti. Ilabas mo ang mga bilanggo. Natuwa si Yvette. Ang 12 Royal Guard ay umalis ang Wishing Star Tower. Sa madaling panahon, nagdala sila ng halos 1,000 katao sa Yvette. Kasama sa mga taong iyon ang Abbess Mother Serendipity mula sa Emi Sect, Secmaster na walang katapusan mula sa Sektang Shaolin, at Secmaster na kayamanan mula sa Sekta ng Wudang. Bukod doon, mayroon din silang sekta. Master mula sa Beggar Sekta, Master ng sekta mula sa mga Hall of Swords, at Master of Island Peach Blossom. Lahat sila ay mukhang mahina. Hindi lamang sila nalaso ng wake poison. Ngunit ang kanilang panloob na enerhiya ay nakalock din sila ay tulad ng ibang-ibang ordinaryong tao. Ang kanilang mga kamay at ang mga binti ay gapos ng mga metal na tanikala. Wala sa kanila maaaring makatakas. Natutuwa si Yvette habang nakatingin sa bawat isa sa sila. Pagkatapos ay nagsalita siya sa isang malalim na tinig, pagbati, mga Secmaster. Pinagsisisihan kong makilala kita sa ganitong paraan. Ako ay Indomitable Darby at nais kong humingi ng tawad lahat. Pagkatapos ay umupo siyang tamad sa upuan, tumingin siya mayabang. Walang respeto para sa sinumang matanda doon. Galit na galit ang lahat habang nakatingin kay Yvette. Lahat sila ay mga piling miyembro sa lipunan, paano maaari ba silang tratuhin tulad ng isang ordinaryong bilanggo? Yan ay masyadong nakakahiya. Hindi mapang-asar Darby. Ang sektang Master Kayamanan ay umusad at itinuro galit na galit kay Yvette. May nagawa kaming mali. Bakit mo kami dinakip? Respeto ng mapupuksa ng demonyo ang Elysium Gate, mga barkada, mukhang iyon ay 1 kilos. Kusa ka lang pagtitipon sa kanila upang banta ang komunidad. Nagsimulang umubo ang Secmaster Treasure, siya rin galit. Ang Secmaster Treasure ay naniniwala na ang pangkat ay hindi ang Elysium Gate.
Ang Elysium Gate ay isang matapat na grupo at hindi nila kailanman gagamitin ang mahina. Lason. Gayunpaman, nang makita niya si Yvette ay nakasuot ng ginintuang maskara, tiwala siya na galing sila Elysium Gate. Maliban sa Indomitable Darby, wala nang iba magsuot ng gintong maskara. Nakakaawa ang Elysium Gate. Kayong lahat ay basura at sinungaling lang. Nagsimulang magmura ang lahat habang masayang umiti si Yvette. Ang galit na nakuha nila, mas masaya si Yvette. Lumitaw na ang kanyang plano upang makuha ang mga master ng sekta at sisihin ito sa Elysium Gate ay isang mahusay na ideya, pagkatapos lahat kailangan pa rin niyang mapahiya pa sila. Tumingin si Yvette kay Abbess Mother Serendipity at ngumiti. Abbess Mother Serendipity, niyaya ko lahat kayo dito hindi para patayin ka. Bakit ka naman emosyonal? Ito ay isang paanyaya lamang sa pag-inom. Tinaas niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kalalakihang nakaitim ay sumulong may alak barrels. Pagkatapos ay nagbuhos sila ng isang mangkok ng alak para sa bawat isa sa kanilang mga dinakip. Nang matapos iyon, tumabi ang mga lalaking nakaitim. Ano? Bakit sila nagsilbi sa kanila ng alak? Ang bawat isa ay tuliro habang nagkatinginan. Nakatali sila ng mga tanikala sa kanilang mga kamay at binti, at ang panloob na enerhiya ay natatakan. Hindi iyon ang paraan upang mag-anyaya sa isang tao para uminom. Tinaas ni Yvette ang baso niya habang nakatingin sa lahat at ngumiti, ito ang kauna-unahang pagkakataon na ako. Hindi mapang-asar Darby, makilala ang lahat ng mga master ng sekta. Cheers! Pagkatapos ay sinubo niya ang baso ng alak. Abbess Mother Serendipity at ang iba ay nakatingin siya ng malamig. Wala sa kanila ang nagsalita o uminom ng alak. Umiti si Yvette nang mapansin niyang wala sa kanila lumipa. Sigaw ng Royal Dragon, magalang ang aming sect master. Sapat na upang anyayahan kang uminom, ngunit wala sa iyo tatanggapin ito. Nakakahiya naman. Kailangan lang namin ihatid dito sa iyo kung gayon. Isang pangkat ng mga babaeng waitress ang lumitaw at naglakad sa harap ng mga dumakip. Hawak nila ang baso ng alak sa pilitin ang alak sa kanilang lalamunan. Ang mga masters ng sekta ay tanyag at kagalang-galang mga tao, ngunit lahat sila ay pinilit na uminom ng alak ang kanilang panloob na lakas ay natatakan at ang kanilang ang mga kamay at binti ay nakakadena. Wala silang pagpipilian ngunit upang magtiis sa kahihiyan. Wretch! Sa susunod na sandali, marami sa kanila ang nagsimulang magsuka. Hindi sila pinakain ng alak. Iyon ay tubig alat. Ang lahat ng mga masters ng sekta ay galit na galit. Sila ay mga piling tao sa pamayanan at napilitan sila uminom ng asin na tubig. Si Stephen Simmons, ang sekta ng beggars na sekta, tinitigan si Yvette at sumigaw, Indomitable Darby. Walang pakikitungo sa iyo at ikaw pa. Pinahiya ako. Gagamot ng mga beggar sekta ang Elysium Gate bilang ating arch kaaway. Ito ay lamang ng isang maliit na tubig alat at gayunpaman, hindi niya magawa panindigan mo. Ngumiti si Yvette, ngunit hindi siya umimik. Ang mukha ni Ina Serendipity na Abbess ay pulang-pula. Pinagalitan niya, Indomitable Darby, kung hindi ka pumapatay ako ngayon, pagkatapos papatayin ko ang bawat miyembro mula sa Elysium Gate. Hindi naman nagalit si Yvette. Marahan siyang tumayo at sinabi, narinig ko na ang Abbess Mother Serendipity nagkaroon ng isang malakas na karakter, at sa wakas nakaranas ako ito. Tumayo siya sa harap ng Abbess Mother Serendipity bilang inirapan siya nito at sinabing, may maganda ka mukha, dapat ikaw ang pangarap ng maraming kalalakihan. Paano maraming boyfriend na meron ka? Vow! Ang mukha ni Ina Serendipity na Abbess ay pulang-pula bilang nanginginig siya sa galit. Ano ang sinasabi mo? Paano maglakas loob manligaw sa kanya? Biglang hinalikan ni Yvette ang Abbess Mother Serendipity. Sa pisngi niya. Natigilan ang lahat. Ano ang nangyari? Hinalikan ba ni Indomitable Darby si Abbess Ina Serendipity? Ang Abbess Mother Serendipity ay ang sect master ng ang sekta ng Imi. Paano siya maglakas loob na halikan siya? Iyon ay paraan sa labas ng linya. Abbess Mother Serendipity ay nagulat pa rin at hindi niya alam kung paano mag-react. Ano ang nangyari? Hindi mabalisa si Darby ay naglakas loob na halikan siya. Abbess Ina Serendipity dahan-dahang bumalik sa kanya pandama. Galit na tinitigan niya si Yvette at sumisigaw.
Hindi mapang-asar Darbay, bastard ka. Papatayin kita. Bilang secmaster ng Imisekek, Abbess Mother. Palaging tinitingnan ng Serendipity ang kanyang kadalisayan bilang pinakakahalagahan. Ang halik ni Yvette ay parang isang suntok ng kamatayan sa kanya. Nang mapansin niya ang Abbess Mother Serendipity's galit, ngumiti si Yvette ng pisngi at humingi ng tawad. O hindi, Abbess Mother Serendipity. Tumingin ka din, nakakaakit, hindi ko mapigilan ang aking sarili, patawarin mo ako. Tapos ngumiti si Yvette sa kanya. Sa sandaling iyon, Secmaster walang katapusan mula sa bumuntong hininga si Shaolin Sect. Pinagsama niya ang kanyang mga palad at sinabi kay Yvette, Sir, mangyaring gawin ang aking payo at huminto ito, huwag mong ituloy ang maling landas na ito. Inosente siyang tiningnan ni Yvette at tinanong. Master, mali ka. Ano ang nangyayari sa atin, inaanyayahan kayong lahat na uminom? Abbess ina. Masyadong nakakaakit ang Serendipity, kaya't hindi ko mapigilan ang aking sarili mula sa paghalik sa kanya. Normal lang yun, reaksyon ng tao. Galit na galit si Abbess Mother Serendipity, tinitigan niya kay Yvette, ngunit hindi siya makapagsalita. Ang tulala. Tumawa si Yvette. Abbess Mother Serendipity, ikaw ay talagang kaakit-akit. Bakit single ka pa rin? Bakit Don? Nahanap kita ng asawa at ikakasal ka agad? Ano sa tingin mo? Galit na galit ang lahat nang marinig iyon. Gaano kakilakilabot ang Indomitable Darbay na iyon? Siya nais na kumuha ng asawa para sa Abbess Mother Serendipity. Ang Abbess Mother Serendipity ay masyadong galit at siya sumigaw, Indomitable Darbay, bastard ka, pumatay ka lang. Ako kung gusto mo. Hindi mo ako pinapahiya ganito. Ang Abbess Mother Serendipity ay palaging dalisay. Paano niya siya mapapahiya sa ganoong paraan? Tinaas ni Yvette ang baso niya para humigop at ngumiti. Abbess Mother Serendipity, huwag kang magalit. Ito ay para ang iyong sariling kabutihan, lahat ng mga kababaihan ay nangangailangan ng isang lalaki. Hahanapin ko ikaw na paano ang tungkol sa isang mahusay na kaganapan sa paggawa ng pusporo. Masayang tumawa si Yvette. Huwag kang mag-alala, Abbess. Ina Serendipity. Mahahanap kita ng gwapo asawa. Ikaw, Abbess Mother Serendipity, na halos hinimatay. Mula sa galit. Hindi na niya nakatiis at sumigaw, Indomitable Darbay, papatayin kita, ikaw bastard. Tinaas niya ang mga braso. Gayunpaman, madali siya pinigilan ng isa sa mga lalaking nakaitim sa tabi niya. Tumawa si Yvette. Gusto kong magalit ka. Ang galit mo, mas lalong mapuot ka sa Elysium Gate, Yvette naisip. Natuwa si Yvette nang makita ang Abbess Mother Serendipity, galit na mukha. Sumigaw siya, lahat, magiging ang pinakamahusay na bagay na mangyayari sa iyo kung ikaw ay pakasalan ang Abbess Mother Serendipity. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang tinig at tinanong. Kahit sino dito ay nais na magboluntaryo upang magpakasal. Abbess Mother Serendipity. Natahimik ang bawat isa, mukhang magkasalungatan sila. Walang nangahas na tumayo. Dapat ay isang biro iyon. Ito ay ina na Abbess Serendipity. Sino ang maglakas loob na lumabag sa kanyang pangalan? Galit na galit si Abbess Mother Serendipity, at siya nagpatuloy na sumigaw, Indomitable Darbay, you bastard. Pakawalan mo ako. Ikaw ay isang duwag na tinatakan ang aking panloob na lakas. Anong klaseng lalaki ka? Umiti si Yvette at nagtatalo, Abbess Mother Serendipity, mali ka. Hindi ko sinabi aman. Well, she was a lady. Abbess Mother Serendipity, napakagatlabi nito, halos dumugo ito. Hindi mapigilan ni Yvette ang tumawa habang sumisigaw, so, wala bang gustong magpakasal kay Abbess ina? Serendipity. Meron akong naisip. Sumang-ayon na pakasalan siya at malaya ka na. Wow! Mukhang interesado ang lahat nang marinig iyon. Wala sa kanila ang nais na manatiling bihag. Wala namang tao. Malamig na tanong ni Yvette. Kung hindi ikaw handang pakasalan siya, kung gayon manatili ka rito. Magpakailanman hahayaan ko lang ang taong handang magpakasal, umalis na siya. Payag ako. Isang boses ang nagmula sa karamihan, ito ay mula sa sekta ng Wudang. Ito ay ang Master Treasure. Tiningnan siya ng lahat sorpresa. Natuwa si Yvette habang kinawayan ang mga kamay.
Master Treasure, handa kang magpakasal kay Abbes. Mother Serendipity, tama ba yan? Eh. Sumabog ang Abbes Mother Serendipity. Guro kayamanan, ang sekretong eme ay tratuhin ang sektang udang bilang ating kalaban. Napahiya si Master Treasure. Abbes Mother Serendipity, mangyaring huwag maging ganoon galit. Hindi mo ba nakikita na sinusubukan kong linlangin sila? Kapag umalis na ako dito, hihingi ako ng tulong sa lahat mga sekta upang sirain ang Elysium Gate. Master Kayamanan na isip. Masayang bumalik si Yvette sa kinaupuan niya at pinalakpak siya mga kamay, mahusay, may tugma tayo. Halika, tayo. Ayusin ang isang seremonya sa kasal para sa ina ng Abbes Serendipity at Master Treasure. Sa sandaling iyon, ang ilan sa mga waitresses ay naglakad pasulong na pilitin ang Abbes Mother Serendipity at Master Treasure na lumuhod. Ang unang bow ay para sa langit at lupa, sabi ni Yvette masayang masaya. Ang katawan ni Abbes Mother Serendipity ay nanginginig habang siya sumuka ng dugo. Yun na yun, hindi na siya magiging dalisay, nasira ang kanyang reputasyon. Kahit sila baka makatakas, malalaman ng lahat na mayroon siya seremonya ng kasal, kasama si Master Treasure. Dugo pula ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Yvette, napuno sila ng galit. Kung ang titig niya ay may kakayahang pumatay, patay na sana si Yvette. Mukhang nasiyahan si Yvette. Umiti siya kay Abbes Ina Serendipity. Walang kapatid na Ina Serendipity, bakit mo ako tinititigan? Kung ako ay ikaw, ako ay magiging napakasaya para sa araw na ito. Ang pangalawang bow ay para sa mga matatanda at pangatlo, bow sa isa't isa. Masayang tumawa si Yvette. Kinuha niya ang kanyang cellphone at naitala lahat. Walang mga cellphone sa bagong daigdig. Yvette hindi pa gumagamit ng cellphone bago siya pumunta sa World Universe. Isang matalinong batang babae tulad niya ang pumili ng teknolohiya na agad. Ilang minuto ang lumipas, ang nakakatawa ngunit enggrande ang seremonya ng kasal ay nakumpleto. Tumingin si Yvette sa 12 Royal Guard at sinabi, "Yun nga lang, bitawan mo na lahat. Abbes Ina ang Serendipity at Master Treasure ay mapupunta sa kanilang honeymoon ngayon. Iyon ay dapat na sapat na pagpapahirap sa lahat." Kinamumuhian ng lahat ang Elysium Gate noon. Dahil natutugunan ang layunin, oras na upang payagan ang lahat ay nagtungo upang sila ay makatipon ng kanilang mga puwersa upang sirain ang Elysium Gate. Setmaster. Ilalabas namin ang lahat. Sumagot ang Royal Guard teacher matapos niyang marinig ang kay Yvette umorder. Ano? Pakawalan lahat. Nakuha nila ang lahat, lamang sa mapahiya kami. Hindi makapaniwala ang lahat sa mayroon nangyari. Tumingin si Master Treasure kay Yvette at tinanong, "Ikaw pinakawalan na tayo? Akala ko sinabi mo na sasabihin mo pakawalan lamang ang taong handang magpakasal kay Abbes Ina Serendipity. Bakit mo pinakawalan lahat?" Nadama ni Master Treasure na siya ay niloko. Kung nalaman niya ang tungkol doon ng mas maaga, hindi niya alam ay nagboluntaryo ng kanyang sarili. Hindi lang siya niloko. Ngunit nasaktan din niya ang Abbes na Ina Serendipity. Ngumiti si Yvette. Bakit? Nilalabas ko ang lahat. Ari hindi ka nasiyahan? Hindi siya pinansin ni Yvette. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa hangaan ang video na kuha niya kanina. Galit na galit si Master Treasure, nanginginig ang kanyang katawan at hinawakan niya ng mahigpit ang mga kamao. Tumingin siya kay Yvette papasok galit kung ang kanyang panloob na lakas ay hindi naselyuhan, siya papatayin sana si Indomitable Darby. Paano siya naglakas loob gumawa ng isang tanga ng 6 na sekta? Sinugod ng Royal Guard Dragon ang lahat palabas. Ilipat mo yan. Nasisiyahan ka ba sa pagiging isang takas? Bilisan mo at gagawin ko akayin kayong lahat pababa ng burol. Di nagtagal, si Yvette na lang ang natira sa Wishing Star Tower. Napakagaan ng pakiramdam niya. Pinahiya niya ang lahat ng mga sekta at sinisisi sa Elysium Gate. Mula noon pasulong, ang World Universe ay nasa malaking gulo. Ang New World ay magpapadala ng ilan sa ang kanilang mga tao upang sakupin ang World Universe. Kagaya ng nasabik niyang biglang kumunot si Yvette ang kilay niya. Naramdaman niya ang pagkakaroon ng matindi lakas sa likuran niya. Mabilis siyang lumingon, ang kanyang buong nanginginig ang katawan. May tumayo ng tahimik sa likuran niya, at ang taong iyon nagsuot din ng gintong maskara. Ito ang totoong Setmaster ng Elysium Gate,
Indomitable Darby, Daryl Darby. Galit na galit si Daryl. Nasaksihan niya ang kabuuan pangyayari kung saan pinahiya ng taong iyon ang sekta mga Panginoon paano siya ginaya ng taong iyon. Kinagat ni Daryl ang labi at malamig na sinabi, "Sino ka? Bakit mo ako ginaya?" Parehong nagsuot sina Daryl at Yvette ng kanilang mga maskara, kaya sila hindi makilala ang bawat isa. Ngumiti si Yvette. "Huwag mo akong intindihin. Humanga ako, ikaw talaga." Sa makatuwid gumawa ako ng maskara para sa aking sarili. Sa sandaling iyon, ang 12 Royal Guard ay hindi doon, umalis na sila upang paalisin ang lahat sa burol. Siya lang ang tao roon, kaya kailangan niyang mag-antala siya. Ngumiti si Daryl. "Humanga ako. Dadalhin mo ako fora tanga? Nakuha mo ang mga pinuno ng 6 na sekta at lahat ng sisihin sa akin. Ganito ba ako hinahangaan? Ipaglalaban kita hanggang sa lumuhod ka sa harap ko. Kung hindi man, hindi ako Indomitable Darby." Sinuntok kaagad ni Daryl si Yvette. Mabilis na nag-react si Yvette, tumalon siya at nagsimulang tumakbo palayo. Tumatakbo palayo. Malamig na sigaw ni Daryl at nagtungo pagkatapos sa kanya. Humarap siya sa 4 na warlords at sumigaw, "Zephyr, bumaba ka na ngayon ng mga burol. Ipaalam lahat ng mga sekta na may nagpapanggap na Elysium Gate. Kailangan nating linawin ito, hindi pagkakaunawaan sa kanila." "Opo, Ginoo." Sumagot si Zephyr at ang iba pa. Tumakbo si Yvette ng ilang minuto, ngunit ang layo sa pagitan ni Daryl at siya ay nakalapit na. Gagawin niya makibalita sa kanya sa lalong madaling panahon. However, Yvette was not worried. She smiled. Ang woods were in front of her. She had set some traps there. No one would be able to leave the woods. Buhay nagkalapati siya sa kakahuyan ng walang pag-aalangan. Huminto si Daryl sa labas mismo ng kakahuyan. Hindi niya ginawa barge into the woods. Nakatayo siya sa labas habang pinagmamasdan ang lugar. May isang bagay na hindi tama sa kakahuyan, nagkaroon ng bitag. Bumuntong hininga si Yvette. Ngumiti siya kay Daryl. "Wala akong gagawin sa'yo, bakit mo ako hinahabol? Walang kinalaman sa akin." Malamig na tumawa si Daryl. "Nagpanggap ka sa akin, dinukot ang mga elite at sect masters sa ilalim ng pagkukunwari ng Elysium Gate. Ikaw pa rin ang naglakas loob na sabihin na wala kang ginawang mali." Sumagot si Yvette, "Dapat mo akong pasalamatan, ang Elysium Gate ay sikat na ngayon." Inis si Daryl. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras. "Tanggalin ang iyong maskara at umalis. Doon. Mayroon kang lakas ng loob na gayahin ako, ngunit huwag maglakas loob na harapin ako." Tumawa si Yvette. "Bakit ako lalabas doon? Maaari kang magpunta rito kung nais mo." Dagdag pa niya, "Dapat ikaw ang mag-aalis ng maskara mo. Ikaw ay Indomitable Darby, Sectmaster ng Elysium Gate. Nahihiya ka bang ibunyag ang iyong sarili?" Galit na galit si Daryl at walang imik. Patuloy na sinabi ni Yvette, "Din inaasahan na ang Indomitable Darby ay isang duwag na hindi man lang mangahas na pumasok sa kakahuyan." TLC. Yvette ay nagtakda ng isang bitag sa kakahuyan. Trap ng enerhiya. Isang ministro mula sa bagong daigdig ang nagturo sa kanya niyan, at ito ay hindi kapanipaniwala. Tiwala si Yvette sa plano niya. Bukod sa kanyang sarili, walang makakaya na umalis sa kakahuyan. Ang bitag ay isang backup na plano. Kung ang kanyang balak na agawin ang mga elite mula sa mga sekta ay nabigo, siya ay urong at magtatago sa kakahuyan. Naging maayos ang plano sa pagdukot, ngunit trap siya dahil sa Indomitable Darby. Matapos niyang mapagmasdan ang bitag ng halos 2 minuto, tumango si Daryl. Iyon ang 6 na trap ng enerhiya, ang Baiki Formation banal na kasulatan ay naitala ito. Ito ay isang katamtamang antas ng bitag ng kahirapan, kaya't hindi ito masyadong mahirap upang sirain ito. Pagkatapos, humakbang si Daryl sa kakahuyan. "How dare you enter here?" Sigaw ni Yvette. "Hindi ko inasahan na ang Sectmaster ni Elysium Gate ay napakatanga. Kapag pumasok ka dito, hindi ka na makakaalis. Iiwan kita dito kung ganon. Inaasahan kong masisiyahan ka sa lugar na ito magpakailanman." Nagsimulang tumakbo si Yvette.
5 kanang liko, 3 kaliwang liko, 7 hilera sa harap at 9 na hilera sa likuran. Ginamit ni Yvette ang lihim na code upang makalabas sa kakahuyan. Walang maaaring umalis kung hindi nila alam ang code, lalo na ang Indomitable Darby. Hindi niya kailanman maabutan ang. Tumingala siya at sumigaw. Nagawa ni Daryl na harangan ang kanyang exit na. Ikaw, kinagat ni Yvette ang kanyang mga labi, laking gulat niya. Naisip mo ba na maaari mo akong bitagin sa isang simpleng 6 energy trap? Malamig na tanong ni Daryl. Si Yvette ay tulala. Paano niya nalaman ang tungkol sa bitag? Ito ay impossible. Tulad ng malalim na iniisip ni Yvette. Inabot ni Daryl at tinanggal ang kanyang gintong maskara. Siya ay hindi inaasahan sa kanya upang gawin iyon. Wow! Agad na namula si Daryl sa kagandahan ni Yvette. Pareho silang natigilan. Yvette. Siya ang gumaya sa kanya. Ang kagandahan ni Yvette ay umagaw ng pansin ni Daryl. Ang haba niya ang buhok ay nasa isang tinapay at nagsuot siya ng isang itim na balabal. Kahit na natatakpan ang kanyang perpektong figura ng katawan, ang mga magagandang tampok nito ay nabihag pa rin sa kanya. Nahiya at nagalit si Yvette. Mabilis niyang inabot ang kamay upang hilahin ang maskara ni Daryl. Natigilan siya nang makita kung sino ang nasa harapan niya. Daryl, paano ka? Nanginig siya, wala pa rin siyang imik. Siya ay palaging naisip na Founder Elysium Gate ay si isang tao mahusay at sikat. Hindi niya kailanman inaasahan ang taong magiging Daryl. Ang kakahuyan ay nasa buong katahimikan. Pareho silang nagkatinginan, ngunit wala silang sinabi kahit isang salita. Parehas silang bumuntong hininga. Matapos ang ilang segundo, huminga ng malalim si Daryl habang nakatitig kay Yvette. Magsalita ka. Bakit mo ako ginagaya? Sa pagtitipon ng Hexad School, naisip ni Daryl na si Yvette ay isang maganda at matalinong ginang. Hindi niya akalain na siya ay magiging masama upang makuha ang lahat ng mga piling tao sa komunidad at itulak ang sisihin sa Elysium Gate. Pinakamahalaga, sino si Yvette? Ang 12 Royal Guard ay mga makapangyarihang tao, kaya bakit nila siya susundan? Ang Royal Guard Rat at Royal Guard Tiger ay mga martial saints, paano nila masusunod ang utos ng iba? Tinatanong kita ulit. Sino ka at bakit mo ako ginaya? Malamig na tanong ni Daryl. Ngumiti si Yvette. Bakit ko sasabihin sa iyo? Huwag ka nang magsalita ng kalokohan. Nagtatanong ulit ako sa iyo, sasabihin mo ba sa akin? Mahigpit na hinawakan ni Daryl ang mga kamao habang nakatitig sa kanya. Si Yvette ay hindi natakot, umiti siya sa kanya. Paano kung ayokong sabihin sa iyo? Nagulat pa rin si Yvette nang malaman niya na si Daryl ay Indomitable Darby. Hindi niya mapigilan ang pagtingin sa kanya. Kumunot ang kilay ni Daryl. Zing! Ang blood drinking sword ay lumitaw sa mga kamay ni Daryl at idinikit niya ito sa lig ni Yvette. Tinatanong kita sa huling pagkakataon, bakit mo ako ginaya? Pinapalibutan ng matinding enerhiya si Daryl. Ngumiti si Yvette nang makita ang blood drinking sword. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinabi, Daryl, gusto mong malaman kung sino ako. Hindi ko kailanman sasabihin sa iyo. Patayin mo ako kung gusto mo. Ngunit kung papatayin mo ako, hindi mo malalaman ang tungkol sa aking background, at ang aking mga kalalakihan hahabol ka para patayin ka. Kinagat ni Daryl ang kanyang mga labi, tulala siya. Ito ay maliwanag na sinubukan niyang maging mahirap. Patayin mo ako. Kung hindi, bitawan mo ako. Huwag mong sayangin ang oras ko. Binuksan ni Yvette ang kanyang mga mata at ngumiti. Huminga ng malalim si Daryl at minisyan siya. Hindi kita papatayin. Ngunit gagawin ko sanang patay ka. Tinanggal ni Daryl ang kanyang shirt at pinunit ito. Pagkatapos ay gumawa siya ng lubid sa mga guhit na iyon. Dinala niya Yvette at mahigpit na itinali sa isang puno. Daryl, anong ginagawa mo? Galit na sigaw ni Yvette. Hindi siya pinansin ni Daryl. Tinaas niya ang kanyang mga kamay at naramdaman ni Yvette ang pagkakaroon ng matinding lakas. Pagkatapos ang mga puno sa magkabilang panig ay naghiwalay. Sumigaw si Yvette, ano ang ginagawa mo? Wala kang
Lakas ng loob na pumatay sa akin, at ngayon ay pinakawalan mo ang iyong galit sa mga puno. Nababaliw na ba siya? Hindi umimik si Derry. Tinaas niya ulit ang kanyang mga kamay. At ilan pang mga puno ang napira-piraso. Biglang naramdaman ni Yvette ang kati at pag-init sa buong katawan. Siya ay lubos na makati at mainit. Daryl, anong ginawa mo sa akin? Sigaw ni Yvette. Ninisyan siya ni Daryl. Gumawa ako ng kaunting pagsasaayos sa iyong bitag. Ito ay isang 6 energy trap, kaya maaari rin itong idirekta ang init mula sa lupa patungo sa mga tao. Makakaramdam ng matinding kati at sakit. Huwag mong maglakas loob, subukang takutin ako. Nagsimulang mag-alala si Yvette, ngunit hindi siya susuko. Hindi ako naniniwala sa iyo. Sa palagay mo ba talagang mababago ang bitag ng 6 na enerhiya? Huwag mo akong subukang lokohin. Kapag itinuro sa kanya ng ministro ang 6 na bitag ng enerhiya, hindi niya kailanman binanggit ang anumang mga posibleng pagbabago. Siya rin ay hindi sabihin kahit ano tungkol sa Ichinese. Ngumiti si Daryl at tumingin sa kanya. Wala siyang sinabi, pasimple siyang naghintay. Sa sandaling iyon, isang biglaang init ng alon ang umikot sa kakahuyan bago paikutin nito si Yvette. Nagsimula na namang kumati ang buong katawan niya. Nagsimula nang tumawa si Yvette. Pakiramdam niya ay parang maraming tao ang nakikiliti sa kanya ng sabay at napapatawa nito. Sobrang kati nito, Daryl, tigilan mo na. Itigil mo na. Hindi kinaya ni Yvette ang init at kati sa buong katawan. Pakiramdam niya ay parang ang bawat pulgada ng kanyang balat ay makati na hindi may larawan. Daryl, narinig mo ba ako? Itigil mo na. Sinimulan ni Yvette na yapakan ang mga paa. Hindi niya rin napigilan ang pagtawa. Tumayo sa harapan niya si Daryl, kaya nakikita niya ito ay malungkot. Well, mag-uusap ka ba? Bakit mo ako ginaya?